sa pagpapatuloy ng ating kwento. Dalawang isip ako iwan ang asawa ko noon dahil may ibang lalaki kasama si John. Kaya medyo natagalan pa ang inuman namin. Ilang beses din namin napag-usapan si Lisa at walang habas. Pinag-uusapan nito nung medyo mahalay. Kaysa madalas daw nila mabusuan si Mrs. Pag lumalabas dahil sa soul dito na minsan ay masyado na maiksi. Hindi ka pa ba late pare? Anong oras na din Parang naiinip na tanong din sa akin. Kaya napatingin na ako kunwari sa oras. Kaya kahit may pagambaya ako ay malis na din ako. Iniwan ang asawa ko kasama ang dalawang lalaki. Habang nagmamaneho ako ay napaisip ako kung ano ang gagawin nila sa asawa ko. Isa-isa ba nila gagalawin ang asawa ko o sabay nila gagawin yun? Baka magising sa katotohanan si Melissa pag nagsabay sila, lalo na at ang laking lalaki kaya to. Baka sobrang makahalata ang asawa ko at ano pa ang mangyari. Pero gumawa ako ng plano na kapag nagkaroon ng binilyaso ay iuwi agad ako at kunwari ay mahuli ko sila at pinagtatangka ng asawa ko. Kaya ako sa ipatawag ng pulis. Nagpark na ako sa gilid ng kalsada at binuksan ko na ang phone ko. Hindi nga ako nagkamali. Nasa loob na ng kwarto ang dalawa at wala ng mga damit. Halatang halata ang kakaibang maalaga na actor. Lalo na kitang kita ito na nakatayo. Kinabahan ako ng sobra dahil baka makalata na si Mrs. Lalo pa pag si actor ang gumawa nun. Hindi ka nga nagbibiro Brad? Nagagalaw mo itong si Lisa, sabi niya to. Umiti naman si John. Oo nga, ilang beses na. Panalong-panalo Brad? Hindi. Nakakasawang. Anuhin yan si Melissa, sabi naman John. Halata naman Brad, tingnan mo naman kung gaano kaganda at kasexy yan. Kung wala nga lang ako sawa, baka nilagawan ko na. Sabi naman ni Arthur, bakit mo paliligawan? Iaanoy na nga natin. Ilang beses pa nila ginawa yun sa asawa ko ng gabing yun at ilang beses na nagpaputok ng bulkan sa kanyang mukha at sa kanyang katawan. Pagkatapos ay akala ko nabibihisan nila ang asawa ko. Kaya pagkatapos nilang magbihis ay iniwan nila si Melissa na nakaupo sa kama at walang suot na kahit ano. Meron din mga likido sa katawan niya. Pinanood ko lang si Mrs. ng oras na yun at tila wala sa sarili nang bigla siya tumayo at dinampot ang mga damit niya sa sahig at nagumpisa lang magbihis. Kumuha din siya ng tissue at pinunasa ng mukha niya at katawan niya. Pagkatapos ay dumiretso na siya ng CR. Sa tingin ko ay naligo siya. Papalipas pa ng ilang oras bago ako umuwi. Pagpasok ko sa kwarto ay nahimbing na ang tulog ng asawa ko. Napaisip tuloy ako kung alam niya na may ibang gumagawa nun sa kanya, kung pumapayag lang siya dahil gusto din niya. Lalo na kagabi na kinagulat ko ang tatluhang mga naganap. Matagal din napakante si Melissa dahil sa kinabahan ako na kumalat ang mga video at pictures na kinuha ni John at Arthur. Kaya naman medyo tinigil ko na muna ang ginagawa ko sa kanya. Ilang araw ng pagpapasok na ako ay nilabas ko ang kotse namin. Sablit muna ako nagpark sa may tapat ng tindahan malapit sa bahay dahil may hinahanap ako sa bag ko. Medyo nakabakas nun ang bitahan ng kotse dahil sa pinapasayan ko pa ang loob nito. Bago ako magbukas ng aircon nang may marinig ako ng mga tawanan na nagmula sa mga lalaking tambay sa tindahan. Hindi ko sila kilala pero tanda ko ay mga teenager pa ang mga yun. Hindi ko na sana papansinin pero napansin ko na ang pinagtatawanan nila ay ang pinapanood nila sa cellphone ng isa sa kanila. Medyo kinakabahan ako ng sama ng mga oras na yun. Kaya medyo nilapit ko ang kotse ko. Ang sarap talaga niyan Brad, sabi ng isa sa mga tamo. Oo Brad.
Yan ang pangarap ko, matikman. Sabi naman ng isa, dapat naman tayo pangarap yan matikman. Sa ganda ba naman yan eh, di ba? Taga dito lang yan. Pabulong na tanong ng isa, lalong sumama ang kutob ko sa narinig ko. Dahil iniisip ko na baka video ng asawa ko ang pinagpipesta nila. Oo, taga dito lang yan. Madalas natin yan nakita dito. Yan yung may anak na pero sobrang sexy pa din maglamit. Tapos ang laki pa na hinaharap. Sabi naman ng isa, oo, naalala ko na madalas din yan bumili dito sa tindahan. Bilis na sagot ng isa pa. Kalain mo yun? Grabe pala. Ang babaeng yan, gawin mo. Nagpapaano sa dalawang lalaki ng sabay tapos hindi pa niya asawa. Dugtong pa niya. Pilit ko sinisilip ang screen ng phone pero hindi ko makita dahil malayo pa din. Nang bigla ako mapatingin sa side mirror ko at makita ko ang asawa ko na naglalakad papalapit sa tindahan. Siguro may bibili. Bigla naman natahimik ang mga tambay nang makita nila. Sama pa nila si Melissa na nakasando na naman sa labas. Nalabas ang taas ng dibdib at sobrang iksi ng short na degato. Kitang-kitang finisan kaputian ng legs niya at that time. Bakat na bakat din. Ang kanyang harapan na medyo masigit niya. Sando, haltang halata din. Ang itim ng maloob na naaninag sa loob. Ang manipis niyang sando. Bumibili na si Melissa at that time. At ang mga binatili naman ay hindi napakali. Nakita ko na may binulo ang isa sa kanila na parang sinasabi, siya yun diba? Tumango lang isa. Nagtutulak sila na parang nagpaplano kausapin ng asawa ko. Pero halatang mga nahiya. Ilang sapit parang papalis na sana si Melissa ay may nag-snap sa kanila. Sa totoo lang, ikabado ako dahil baka tanong nila ang about sa video. Pero parang ay kapilala lang naman ang binatilyo. Sinabayan maglakad ng binata ang asawa ko at medyo napatigil sa harapan ng kotse ko at winig ko na tanong niya ang asawa ko pwede daw ba ma-add siya sa Facebook. Kilala ko ang asawa ko, mabait at sweet. Hindi siya suplada, talagang lagi nakangiti. Alam ko na medyo nag-iisip noon si Melissa dahil hindi kagad siya makasagot pero hindi rin nagtagal pumayag siya. Binigay niya ang pangalan niya sa Facebook. Agad nang nahinag ng binatang lapit sa kanya. Umuwi na ang asawa ko at bumalik na sa barkada niya. Ang mga binata na tuwang-tuwa. Nagkakantsawan sila at nagtatawanan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga issue. Hanggang sa muli, maraming salamat.